Speaking of Sara Duterte, mga kababayan, na ating vice-presidente, eto na po. Dumako tayo. Aba talagang kayo ang naglilid sa akin kung saan yung susunod nating topic ha. Ang galing nyo, alam nyo ha. Oh, speaking of, at dahil nabanggit ni Jerwin Sniper ang tungkol kay Inday Sara Duterte na ating vice-presidente, mga boss. O ayan na po. Ay, si Percy pala. O ayan na po. No? Pinadalhan ulit ng NBI ng subpoena ang ating vice-presidente. Mga kababayan, iyakan na naman po ang mga DDS niyan. Sinisikil na naman po ang karapatan ng mamamayang Pilipino ang sigaw niyan. Magpupunta na naman po sa EDSA ang mga yan. Nang tinapa, punta ng EDSA, wala pang 200 piraso yung nagpunta. O, hindi kinaya. Nalungkot ang PDP, yung mga peking PDP daw po, no? Biglang nagpalabas na pumunta na din kayo sa EDSA. So eto po mga kababayan, dahil po sa unang pagdinig, hindi dumating ang vice-presidente dahil daw po late na nilang nalaman na ikinancel pala sila ng Congress, no? Ikinancel yung sa Congress. Ay nako mga kababayan. Humihingi ng advance question para doon sa susunod na pagdinig sa December 11 para mapapunta. Ang sagot naman po ng vice-presidente, mga kababayan, hindi namin sure. Hindi namin sure kung pupunta kami. Yun pala mga bossing, dahil ang sabi ng NBI, hindi sila magbibigay ng kahit na anong advance question sa vice-presidente. Kaya po biglang naging hindi na sure. Yung una, okay sila, basta ibigay yung mga advance question at ibigay yung mga papeles ng mga nagrereklamo at ilista kung ano yung mga reklamo nila. Yun! No? Para naman daw po, pagdating ng December 11, may maisasagot sila sa lahat. So ngayon po, mga kababayan, pinadala na po ulit, no? Sa pangalawang pagkakataon, si VP Sara, sabi dito, exclusive, NBI serves a new subpoena for Vice President Sara Duterte, also being summoned is her staff, no? Who moderate? Kung sino yung na gawa nung press conference na yon na nasa dilim sila. Sabi, pinatayan po kami ng ilaw doon. Tapos yung switch pala ng ilaw, mga kababayan, nandoon lang din sa loob ng nila, ng detention center. Sila lang din po pala ang nagpatay. Sabi, nasa laptop po kami ngayon kasi ninakawan po kami ng cellphone. Yung pala, nasa kanila din yung mga cellphone nila. Also being summoned is her staff who moderated the press conference last Sunday where the VP threatened President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez. Yari kayo dyan. No? The NBI also sent a subpoena for a correspondent of the foreign media who covered the Saturday press conference via Nico Bawa. O yan. Tingnan natin, ipakita natin yung subpoena, mga bossing. No? Meron tayong kopya niyan eh. Ayan o, tanggap na nila, nakuha na po nila mga kababayan at nakarating. Bakit may picture? Ba't meron pang nakahawak na ganun? Para po, hindi masabi nila na wala po kaming natatanggap na subpoena, wala po kaming natatanggap na na papeles galing sa inyo na pinapaharap. Style po kasi nila yun, mga bossing eh. No? Style nila yun na si dating Pangulong Duterte, yung unang mga pagdinig doon sa Congress, ilang beses pinadalan, tapos sabi, wala naman po akong natatanggap eh. O, style po nila yun, ala maharlika, mga boss. Pero iniiwasan nilang tanggapin. O ayan, may litrato, may picture, hindi nila pwedeng sabihin na wala kaming natanggap na subpoena eh, no? Ayan, subpoena ad teti piscandum, Honorable Sara Zimmerman Duterte Carpio, Vice President. Hindi ko na mabasa. Under and by virtue of the authority vested in me by Republic Act, etc. You are hereby commanded to be
appear in the office of the director building, 9th floor, Philinvest, Cyberzone Bay, Diosdado, Macapagal, Pasay City. Nako po. Kapag ho ito, mga kababayan, hindi pa rin ho umattend. Ayan ho, kailangan. Sa December 11, alas 10 ng umaga. Hoy mga bossing, sabihin nyo sa Vice Presidente, no, na meron siyang hearing na kakaharapin sa December 11. Baka naman po, bigla na naman kung ano ang dahilan. Late na po naming natanggap yung subpoena. Hindi po sinabi sa amin ng katiwala namin na may dumating palang subpoena. Di ba? Ganyan ang sasabihin yan. Kapag ito po, mga kababayan, hindi pa din po inatenan ng Vice Presidente, naniniwala ho ako, lalo hong pabulusok pababa yung pangarap niyang maging presidente sa 2028. Sabi ni Evita, the Explorer, naturingan, abogadong kung itong si BP Sara humihingi ng advance question sa NBI. Nakakatawa. Akala ho kasi nila, mga kababayan, yung pwesto nilang pagka-Vice Presidente, mababraso po nila yung mga sangay ng gobyerno natin. Hindi po uso yun ngayon. Wala na pong ganun, mga kababayan. Ngayon po, lahat, no? Walang pwedeng pumaimbabaw po sa batas. Lahat po tayo sakop ng batas. Kahit Vice Presidente ka, kahit Presidente ka, no one is above the law, mga bossing. Kaya ayan po, no? Lagot sila. Hindi pa naman sila binigyan ng advance question. Siyempre, investigation po yan. Ano yan? Bigla na lang, eto po, parang, mag-review kayo. Eto yung mga tanong natin. Di ba? Nakikita ko kay Bato, kay Panelo, kay dating, kay Vice Presidente, kay dating Pangulo, na kapag ka nasa mga press con sila, natatawa daw sila, mga bossing, kasi alam nilang hindi sila makakasuhan o hindi siya makakasuhan dahil doon sa mga binitawan niya mga salita. Bakit ngayon humihingi ng advance question ang Vice Presidente? Di ba ho, mga bossing? Mga Duterte talaga, makaasta, kala mo sila ang batas. Correct, ganyan ho ang nakikita natin dyan. Nakita nyo yung ginawa ng Vice Presidente doon sa Kongreso? Mga boss? Di ba? Umattend nga, pero minanduhan po yung Congress. Mabuti, merong mga iba doon. Hindi po nagpasindak. Sabi ni Pare Koy, ilabas nyo, ebidensya nyo, para malinaw pag-aakusa nyo. Bro Banati. Wala naman yan mga yan. No? Puro ganyan lang yan, puro salita lang yan. Ganito, may nagnakaw, nagnakaw si Presidente, nagnakaw si House Speaker, nagnakaw si Poncio Pilato, ang hari ng mga Hudyo. Tanungin mo ng ebidensya. Wala hong mga maipapakita yan. Parehas lang po ng estilo ng dating Pangulong Duterte yan na bangag si Marcos. Yun yung sinigaw ng Pangulo dati, ng dating Pangulo. No? Hinanapan ng ebidensya. Walang naipakita. Nagsabi na nasa listahan ng PIDEA, humarap ang PIDEA. Wala sa listahan nila ang Pangulo. Kaya yung mga estilo ho nila, mga kababayan, hindi kinakagat ng taong bayan Bakit ho? Walang maipakitang ebidensya. Walang maipakitang proof na totoo yung mga sinasabi nila. Di ba? Kagaya na lang ng mga vlogger nila. Speaking of mga vloggers, yung mga makakasuhan, no? Yung mga makakasuhan. Eto, usaping vlogger ho, yung susunod natin topic. Sabi po, no, ng Congress, sa pangunguna ni Speaker Barbers, mga boss, Speaker, sorry, ni Congressman Barbers, mga kababayan, gusto nilang kasuhan yung mga vloggers na nagpapalabas ng mga maling impormasyon. Yung pinagbibintangan sila na walang kakwenta-kwenta yung ginagawa po nila doon sa Quad Committee. Tayo nga po, no? Majority ng mamamayang Pilipino, ano sabi sa Quad Committee? Naku, salamat na lang at may Quad Committee. Salamat na lang at nandiyan ang Congress para malaman lahat ng katotohanan. Yung iba nga sinasabi, sana hanggang matagal na tong Quad Committee na to, lahat ubusin, simutin yung mga lumabag sa karapatang pantao. Yun ang papuri po ng majority ng Pilipino. No?
Pero yung mga vlogger sa kabila, ang tawag sa kanila, tuwadcom daw po, mga bossing, tuwadcom. Kumbaga, wala daw pong mga kredibilidad, etc., etc. Hindi naman daw po mga lawyers, mga ganyan. Yung banat nila. Pinupolitika lang daw po si BP Sara at si dating Pangulong Duterte. Yung mga tipo hubang ganon, mga bossing,